sumama sa mga finailan ng kaso, sinabi ng Diskaya kasama si Zaldico at Romualdez. Tapos next time sinabi nila hindi naman talaga nila nakausap ng direkta sila Romualdez at Zaldico. They just, some people use their names at ang kanilang opisina to get some kickbacks or again, parte sa mga substandard ghost flood control projects. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang sabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, magfa-file siya ng mga complaints laban sa mga sangkot sa flood control project anomalies sa mga findings na nakuha sa Bulacan at Oriental Mindoro. Overrated din daw kasi ang plunder. Ang ifa-file niya raw is kaso ng malversation of public funds, bribery at falsification. Walang plunder. Maybe graft pero definitely walang plunder cases na ilalaban. Kasi nga, mahirap patunayan ang plunder cases kasi walang nakukulong. Have we not learned from PDAF scam or Kuratong Balileng or whatever? And yung mga charges po, ano-ano po kayo? Corruption. Corruption related. Bribery, indirect bribery, malversation, falsification. Yan, maraming rito. Maraming involved dito sa mga kasong to. Kasi nga, ang iniisip lang namin, kung sasama namin, pati yung mga, kasi may kasabihan dito, may sinasabi nga, hanggang janitor daw ng district office kumukuha ng pera eh. Plunder is overrated. Through all these years, I think there's only been one conviction for plunder. That's why we are looking at other crimes that are easier to prove. Because plunder nga is overrated. It is it's full of holes already. And all the jurisprudence about plunder has just explained that it's very hard to pass the test